O ito mga kababayan, lumabas na talaga yung katotohanan. Ayong kay Epifanio Labrador, naghirap na talaga sila sa kanilang buhay. Ngayon nga, yung kanyang mga ginagawa, nangunguha na lang siya ng kuhol para ibintan yung mga kababayan para makarao sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan. Inamin na rin ni Epifanio Labrador na wala siyang 80,000 o hindi bumababa sa 80,000 na tinatanggap niya sa kanyang mga supporters araw-araw. Wala siyang peace fund, wala siyang malaking farm mga kababayan, dahil ang totoo niyang pamumuhay ay nangunguha ng kuhol para ibinta. Ibinta mga kababayan para kumita, para makabili siya ng 20 kada kilong bigas. Pag mayabang ka talaga, wala ka talagang mararating. Pag masyado ka talagang sinungaling, talagang makakarma ka. At ito pa mga kababayan nagmamakaawa na siya kaya Pangulong Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. Nagpadala daw siya ng sulat pero parang hindi pa siya pinapansin. Kasi nasa 15 days na daw, wala pa daw sagot. O baka naanod lang sa baha yung sulat mo, Panyong. Sabi ko na nga sa iyo, Panyong, huwag kang masyadong mayabang. Huwag kang masyadong sinungaling. At huwag kang manira. At lalong-lalo na, huwag kang mambalahura. At mga tawag nito mga kababayan, manglait sa mga tao. Lahat ng binabanata nito mga kababayan, nilalait. Kaya, nakarma ka. Kaya ngayon, halos wala ka nang makain. Mayabang nitong tao nitong mga kababayan, tapos ganito pala yung kanyang kalagayan. Pwede naman tayong mag-vlog, pwede naman tayong bumabatikos, pero wag naman tayong magpakita ng akala natin o akala mo'y napakagaling mo. Puro lang naman yabang. Yung pagtatapang-tapangan mo, nasa dulo lang naman ang dila mo. Yung pismas mo nga, hindi mo matatanggal. Tingnan mo ngayon mga kababayan, akala mo'y piloto siya. May takip yung sombrero niya, tinakpan na yung kanyang tainga. Dahil nga, baka naman may napapansin na naman itong mga nakapapanood sa kanya na palatandaan kung sino siya. Kaya ngayon, todo takip na. Halos mata na lang yung pinapakita ni Manila. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. So, pasensya na po kayo kung tayo po ay medyo na-late po ng konti. Bakit? Dahil nagbenta pa po kami ng shell. So kanina po pumunta po kami ng Sapa para kumuha po ng yung tinatawag na kuhol. Parang kuhol para lamang po may pang-load, no? Pasensya na po kayo kung medyo madungis po ako ngayon. Dahil para lamang po may mabili po tayo na load. Yun po. So, ang ating kamay. Ayan ang mga kababayan may pangbili ng load. Ibig sabihin mga kababayan, talagang naghirap ito. Pambili nga ng load, wala. Tapos sobrang mong yabang magsalita. Kung maayos ka lang sana magsalita, Panyong, maraming maawa sa'yo. Kasi nga yung ating mga kababayan, tayong mga Pinoy, madali tayong maawa. Pero sa mga ginagawa mo, kayabangan mo, tumatanggap ng hindi bumababa sa 80,000, nagbibilang pa ng pera, may malaki akong farm, may palaisdaan ako, may mga ganito ako. Malaki yung tinatanggap natin sa ating mga supporters. Tama nga yung sinabi ng iba nating mga viewers, iba nating subscriber, na ang modus talaga ni Epifanio Labrador yung manghutot sa kanyang mga subscriber mga kababayan. Tama nga sila Ma'am Joyce na nagpapadala talaga ito ng GCash number para humingi ng pera. Ito talaga yung kanyang kalakaran mga kababayan. Kaya nakarma na itong tao na ito. Sige, patuloy natin ito. Po, talagang tatawa pa. Medyo na sa putik, sa pasensya na po kayo. Ganun pa man. Aba, naawa. Dahil hindi naman po tayo bayaran. Hindi po tayo katulad nila Bayad Bay na asensado sa buhay. Dahil nga sa, siyempre, kada may bayad po yan. Hindi po katulad ng yung lingkod
na sa kabila ng nararanasan ngayon na puro banta, puro sa critical na sitwasyon, wala po tayo natatanggap ni piso, no? Iba naman kasi, sila Banatbay kasi nagsasabi ng hindi katulad mo na nagbabanta, na kunwari matapang. Ang estilo mo kasi, Panyong, ay para bang nananakot na wala namang ibubuga. Wala namang tawag nito mga kababayan, wala naman siyang sapat. Wala siyang sapat na kakayahan para manakot sa tao. Kaya yung makakapanood sa'yo, talagang magagalit sa'yo. Dahil nga, katulad ng isang araw, sinabi mo na maraming nagsusumbong sa'yo. Dahil ang akala ng mga taong nagsusumbong sa'yo, ikaw yung pinakamatapang na vlogger. Ikaw lang yung makakagawa sa kanilang mga sinusumbong. Ikaw lang yung makapahayag ng kanilang mga hinaing. Pero yung pismas mo, hindi mo matanggal-tanggal. Kaya nga, lahat yung mga sinasabi mo ay puro kasinungalingan lang. O tanggalin mo yung pismas mo, baka sakali. O padala kita ng GCash, huwag kang mag-alala. Tanggalin mo yung pismas mo. O patuloy natin to. Ewan ko lang po kung ano po magiging sagot ng ating Pangulo sa sulat po na pinadala natin, maging kay Congressman Romualdez. So, mahigit 15 days na po. Siguro naman nakarating na sa kanila, pero hindi ko po alam kung anong plano nila, kung sila ba ay tutugon sa aking konting kahilingan o hindi. Pero ganun pa man, tumulong man sila sa akin o hindi, patuloy po tayo makikipaglaban para po sa kanila, para po sa ating mahal na Pangulo, at higit sa lahat para po sa mga Pilipinong naniniwala sa katotohanan at sa magandang ginagawa. Ayan na, dinitma ka na. 15 days mga kababayan, matagal na yung 15 days na yun ha. Wala na, hindi siya pinapansin. Kawawa ka naman, Panyong. Dahil nga siguro, napapanood naman siguro nila mga tauhan itong sila Marcos. Baka sinabi, wag niyo pansinin niya. Wala namang kwenta yan. Yung tao na yan, yan yung tinatawag nilang si Epifanio Labrador na supot. Na puro lang yabang. Wala namang maitutulong sa yan. Lalo pang masira yung kredibilidad mo, Pangulong Marcos. O baka sinabihan ng mga tao nila Pangulong Marcos at nitong si Romualdez. Kasi nga, lahat ng mga sinasabi mo ay halos naman lahat ay puro kasinungalingan. Sa lahat nga ng sinasabi mo, halimbawa, nagsasabi ka ng 10 mga kwento. Yung kasinungalingan yan mga kababayan, 11. Paano ka mapaniwalaan yan? Talagang walang maniniwala sa'yo. Kaya yung sulat mo na pinadala kay Pangulong Ngagba at kay nitong Buaya, wala, didma yun. Hindi ka pinapansin. Kawawa ka naman, Panyong. Gawa po ng ating gobyerno. Okay, sige po, mga minamahal ko mga kababayan. Bago po tayo dumako, meron pa po tayong 2 minuto. Okay, meron pa po tayong 2 minuto para po tayo ay tuloy na, huwag ka na maghintay ng GCash. Ito, mga minamahal ko mga kababayan. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, okay, dumako na po tayo sa napakahalaga pong usapin patungkol po sa ginagawa po ngayon. May bago na naman pong pakulo ngayon. Ito pong si Surigao. Surigao. Para maintindihan po natin, mga minamahal ko mga kababayan, ito panoorin po natin. Dahil lang po Okay. Sa bansa na ang First Lady. Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Dagdag pa ni VP Sara, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu na kinasasangkutan ng unang ginang. Kung nagkaroon ng drug overdose at meron namatay sa Amerika at bukod sa loob ng family, First Lady Liza Marcos at nanood sa police
Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11 po, nang naaresto o dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito ma-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po nating mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Dagdag pa ni Jose Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte dahil wala umanong basehan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Ito po, kasi natin ni VP Sara ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Aba, Philippines. sinali ba yung Girl Scout, ha? Pinapalabas niya ng Nasaan na? Nawala. event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat ba bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? Nauna nang nanindigan si Vice Okay. Ano? Ano sabi mo? Tumakop tayo sa usapin natin ngayon. Ano na? Ano sabi mo? Kababayan. So ngayon, yung usapin na yan, mga minamahal ko mga kababayan, yan po ay tungkol po sa sinasabi ni Sara na ang ating First Lady daw ay na-involve na kung saan ay na-overdose daw sa gamot. Sino yung Ngayon ang tanong na-overdose? ko, sino kaya yung nakikita ng taong bayan na sa tuwing magsasalita ay parang lutang, parang pangag? Yan na, hanggang dyan na lang mga kababayan. Yung tanong mo naman pan yung kung sino ba yung nakikita ng ating mga kababayan, no? Pag nagsalita na lutang, bangag, wala nang iba kung hindi si Ngagba. Si Pangulong Marcos. Tingnan mo naman kung ano ba yung mga video niya. Kung paano nga gumaganon yung bunganga ni Ngagba. At yung si Lisa Marcos, hindi yan yung na-overdose. Para malaman mo, yung na-overdose, yung manager ng Rostan na si ano ba ito? Tantuko. Yan yung mga kababayan. Yun yung na-overdose. Yung kasama ni Lisa Marcos doon sa LE mga kababayan. O bakit hindi kasuhan nila si BP Sara? Kung fake news yung pinagsasabi ni BP Sara Duterte, sige kasuhan ninyo. Para magharap. Para magkaalaman. Kasi hindi magsasalita yan si BP Sara. Tantuko pala mga kababayan, si Tantuko. Hindi magsalita yan si BP Sara kung walang basihan yan. At marami talaga mga kababayan, maraming nakakaalam, maraming mga vloggers na naglalabas ng usaping yan. May katotohanan yan. O bakit ayaw nyo yung kasuhan? Tapos sinasabi mo, Attorney Claire Castro, na nagpapakalat ng fake news. Bakit yung YouTube channel mo? Tingnan mo nga yung YouTube channel mo dyan. Di ba araw-araw mong binabanatan itong mga Duterte? Para ka rin si Mike Abby. Wala nang ibang ginawa, wala nang ibang bukang bibig kung hindi Duterte. Gusto ninyong sirain ang mga Duterte. Kaya nagpapalabas kayo ng mga fake news. Tapos yung mga inahabol na nagpapalabas daw ng fake news, itong mga DDS. Samantalang kayo, nandyan sa Malacanang, kayo yung number 1 na nagpapakalat ng fake news. O bakit natin nasabi yan? O ano na yung sinabi ni Pangulong Marcos, ni Ngagba? Na yung pumasok na mga pulis sa QOGC ay hindi mga armado. Pero kitang-kita ang haba ng mga baril. Akala mo ipupunta sila sa gera. O hindi ba fake news yun? Di ba napaka-fake news nun? Marami pa mga kababayan, maraming fake news ang ginagawa ng Malacanang. Tapos ang lakas-lakas ninyo magsabi na fake news itong si BP Sara. Kasuhan ninyo para magkaalaman na. O mamaya, may isa pa tayong video na ilalabas. Siguro hindi ko na lang gagawa ng reaction video dahil nga may lakad tayo ngayon. Ipapakita ko sa inyo mga kababayan. Ito pa lang si Lisa Marcos ngayon ay may bracelet. Parang GPS mga kababayan.
para makita, no? Parang ito yung paraan ng US, mga kababayan, para kahit na nakapagpiyansa ka, nakamonitor ka pa rin sa kanila. Alam nila kung saan ka pupunta. May ibinunyag, no, si Attorney Toto Kausing. Siguro mamaya, mga kababayan, ipalabas ko yung video na yan. Hindi ko na siguro gawa ng reaction video dahil may lakad ako. O Panyong, dapat tawag ito, magbago ka na. Habang may panahon ka, baka may maawa pa sa'yo, di ba? Kasi Bisaya ka rin. Nakakaawa ka naman, tapos nanguha ka na ngayon ng kuhol. Nakakatagalan talaga. Magkatotoo na yung sinasabi ko, na nangangalkal ka na sa mga basurahan para lang makaraos pang araw-araw, mga kababayan. Pag masyado ka kasi mayabang, wala ka talagang mapapala. Kakarmahin ka talaga. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna ako. Shoutout tayo kay, sino ba yung shoutout natin dito? Shoutout kay Wilfredo Abansina. Ipipanyol Labrador, Alipungoy ka daw. John Drix Quids, shoutout ha. John Drixel Quids o Quidis. Adik, matulog ka muna, Panyong. Di ba? Tingnan mo kung sinong adik. Nagtatanong ka pa kasi. Yun tuloy, ikaw pala yung adik. Shoutout na rin kay Bong Lopez. Shoutout na rin kay bigas yon ni Anti-Clear. Shoutout na rin kay Evelyn Zamora. Ang bigas ni Marcos mabaho, hindi marami nagsasabi. Hindi marami nagsasabi. Mabaho, bigas mabaho. Ang bigas ni Marcos mabaho. Mabaho daw. Shoutout na rin kay Ricardo Busilacan. Shoutout kay Marshall Huit. Shoutout kay Florentino Salvaro. Kay Tumac, shoutout sa iyo, Tumac, shoutout. Shoutout na rin kay Benvenido at Binicola Jr. Kay Abilo Tadura. Shoutout kay Jimar Badilla. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berge Everett ng Pulilan, Bulacan. Kay Sammy Trabajada Cooper ng Boracay. Binok TV. Binoki TV, shoutout sa iyo ha. Binoki TV, shoutout sa iyo, idol. Shoutout kay Imelda Pascua. Kay Ma'am Idisa Borby, shoutout. Noel Di Guzman, shoutout sa iyo, idol. Carl, shoutout sa iyo, idol Carl. Mark John Sitmon, shoutout. Excuse me. At shoutout na rin kay Ricardo Swan Misa. Yun ang excuse me, hanggang dito na lang muna. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.